What is God's solution to the greatest problem of humanity? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Vanji Becaldo, Mercy Fernandez, and Luz Santiago. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, tutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Prophet Isaiah. So, para po sa bago pa lang sa mga devotions natin, this year po ang tinatapos po natin ay Bible Characters Edition. So, tayo po ay nandito na sa area ng prophecy. Yung area po ng prophecy, ito na siguro yung pinakamahirap sa lahat, no? Kasi yung language na ginamit dito ay apocalyptic. Kaya po mahirap po siyang interpret. So, sino po ba si Isaiah? Pwede niyo pong screenshot ito. Ito po yung tinalakay na natin ng mga nakaraan. Ang meaning po ng Isaiah ay Yahweh is salvation or the Lord saves. So, si Isaiah po ay nagministeryo around 700 years plus before the birth of the Lord Jesus Christ. So, yun po yung pagitan, no? 700 taon. So tayo po ay nandito na sa pang-apat na parte ng devotion natin. So tapos na po tayo sa problem. Ano ba yung problem? Yung tao makasalanan. Ano yung standard ng Diyos? Yung kanyang kabanalan. Kaya yung banal na Diyos at yung taong makasalanan hindi talaga pwedeng pagsamahin. Hindi tayo pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos sa buhay na walang hanggan nakasama siya kung tayo ay makasalanan. So yung promise po rito ay isusugo ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ang siya po yung maghahari sa lahat ng mga bansa at tayo po yung paghaharian niya. Now yung solution naman po na gagawin ng Panginoong Jesucristo, He is the King who died for us. So the solution, the suffering servant bears our sins so we can have peace with God. Sabi po rito sa Isaiah chapter 53, kung napanood niyo po yung dive deeper video natin, binasa po natin to, tapos tinignan natin yung detalye nito. Now, mag-focus po tayo dito sa verse 5 and 6. Yung Isaiah 53 po, ito po yung detailed description of the suffering of the Messiah. So, 700 years in advance, sinabi na, ipinahayag na ng Diyos kung anong mangyayari doon sa servant, ang ating Panginoong Jesucristo. So, sabi dito sa Isaiah 53 verse 5 and 6, "But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, understanding God's solution. So bago natin maunawaan yung solusyon ng Diyos, kaya dito sa Isaiah, tinignan natin ano yung problema. Yung problema talaga yung kasalanan. So point number 1 natin, God is loving and just. Kailangan mo na ma-establish sa atin na yung Diyos natin mapagmahal. At yung Diyos natin ay merong hustisya. Kaya po, ito yung tension eh. Ito talaga yung pinaka-tension. Pag hindi natin naunawaan yung pagmamahal ng Diyos at yung hustisya ng Diyos, hindi natin mauunawaan yung krus ng Panginoong Jesucristo. Marami sa atin ang alam, Jesus Christ, He died on the cross. Pero hindi natin nalalaman kung bakit siya namatay doon sa krus at bakit kailangan. Bakit necessary. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. The question is why? Yung tension po ay nandoon sa pag-ibig ng Diyos at yung kanyang justice, hustisya. Bakit po merong ganung tension? So ganito po yan mga kapatid, no? Yung Diyos po mapagmahal. Mahal niya tayo kahit na nagkasala tayo. Mahal niya tayong mga tao. We're created in the image of God. Kung naalala niyo yung devotion natin patungkol sa kay Prophet Jonah, no? Merong mga Ninevites. Yung mga Ninevites, mga makasalanan. Tapos 120,000 yung population, sabi ng Diyos. Jonah, kung concern ka dyan sa halaman na yan, halaman lang yan concern ka. Mas concern ako sa mga tao na to, kahit makasalanan to mga to. Nagmamalasakit ako dito. Mahal ko tong mga tao na to.
Yung Diyos po natin mapagmahal. Pero at the same time, He is just. Ano po yung just? Siya po ay makatarungan. Yung isang taong nagkasala, yung isang taong makasalanan, hindi pwedeng hindi parusahan. Yun po yung justice. Kaya po inihahanan tulad ko ito sa isang judge. Kapag meron judge dito sa atin, no, sa Pilipinas, pag yung judge, basta na lang pinakawalan yung kriminal, ang tawag natin sa judge na yun, corrupt. Ang tawag natin sa judge na yun, walang malasakit. Bakit? Hindi niya pinagmalasakitan yung biktima. Basta na lang pinakawalan yung kriminal. Yung Diyos natin, hindi tayo pwedeng pakawalan na lang. Yung Diyos natin, hindi tayo pwedeng basta pabayaan na lang nang hindi napaparusahan yung ating mga kasalanan because He is just. So yung tension po ng pagmamahal ng Diyos sa atin at yung kailangan na tayo'y parusahan, nandun yun sa puso ng Diyos, may tension. Pero ang solusyon po dyan mga kapatid ay ang ating Panginoon Jesucristo. At yan po ang mensahe ng Isaiah 53. Pangalawa po, sinners are condemned. Dahil po ang Diyos ay may hustisya, tayo po ay makasalanan, tayo po ay merong punishment para sa atin. We are condemned. Condemned to die and to be separated from God for eternity and to suffer the consequences of our sins. Yun po talaga yung karapat dapat nating danasin. Yun po talaga yung karapat dapat para sa atin yung parusahan. Tayo po ay makasalanan, dapat parusahan. So, sa hustisya ng Diyos, sabi nga sa Nahum chapter 1 verse 3, patungkol pa rin to sa mga Ninevites, no? Sabi ng Diyos, I will not let the guilty go unpunished. Walang taong guilty na palulusutin niya at hindi mapaparusahan yung kasalanan. Bakit? God is just. May hustisya ang Diyos. Walang kasalanan na hindi pwedeng hindi parusahan ng Diyos. So tayo po ay condemned. Hinatulan na, may judgment na sa atin. Guilty tayo lahat. Kaya po, doon po pumapasok yung salitang pagmamahal ng Diyos. Guilty tayo, yes, dapat tayong parusahan, yes, pero mahal tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay gumawa ng solusyon. And the solution is, point number 3, Jesus was crushed for our sins. Ang Panginoon Jesucristo yung nagdusa dahil sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon Jesucristo, yung hinihingi ng hustisya ng Diyos na dapat parusahan ng nagkasala, si Jesus, nung napako siya sa krus, naparusahan sa kanyang katawan. Isipin niyo pong mabuti, tayo nagkasala pero yung kaparusahan nangyari sa katawan ng Panginoon Jesucristo. Ang tawag po ron ay love. Ang tawag po doon ay grace. Ang tawag po ron ay biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat tumanggap ng ganung klaseng pag-ibig, pero ibinigay ng Diyos sa atin. Pinakita ng Diyos sa atin na mahal niya tayo nung ating Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at lahat ng ating mga kasalanan ay pinarusahan na sa kanyang katawan. Yan po yung gospel. Yan po yung good news. Yan po yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos. Jesus was crushed for our sins. At itong solusyon po na ito ng Diyos ay nakasaad na sa Isaiah 53 bago pa man isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. That is the solution of God to the greatest problem of humanity. Jesus died on the cross. Kaya po sa mga application po natin, unang-una po, let God's solution lead you to praise. Hayaan natin yung solusyon ng Diyos, yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin ay magdulot sa atin ng walang hanggang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Nawa, hindi po natin ma-take for granted yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang hanggan tayo magpasalamat sa Kanya.
Every day, pagpasalamat natin yung buhay na meron tayo galing sa Kanya. Yung secure tayo na alam natin na ligtas tayo. Kaya nga minsan kahit bago ka kumain, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you for this food. At the same time, thank you for my salvation. Thank you for dying on the cross. Thank you for sending Jesus to die on my behalf. Sipin nyo, bago ka lang kumain, no? Ganun kalalim ang iyong panalangin. Why? Because God's solution leads you to praise. God's solution leads you to praise His name, glorify His name. Pangalawa po, stand firm on Christ's finished work. Hindi ko alam kung gaano kadami yung mga nagagawa natin kasalanan everyday. Pero tandaan natin, walang malaking kasalanan na hindi kayang burahin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Wala tayong kayang gawin na makapaglayo sa atin mula sa presensya ng Diyos. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, ganon katindi yung biyaya ng Diyos sa atin. Wala na tayong kayang gawin para malayo pa sa Diyos because we are safe and secure in the hands of God. Stand firm on Christ's finished work. Always remember that you have been forgiven. Sa mga pagkakataon na marami tayong dinadanas sa mga pagsubok, marami tayong mga problema sa buhay, minsan feeling natin nag-iisa lang tayo. Always remember that you are not alone. And in Christ, you are loved. Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, ikaw ay minahal ng Diyos. In Christ Jesus, we are loved. We are forgiven. We have been cleansed. Lagi po tayong tumindig sa katotohanan na tayo po ay iniligtas na ng Panginoong Jesucristo at tayo po yung mga anak na ng Diyos at tayo po yung walang hanggang hindi mawawalay sa Diyos. Salip makakasama niya ng pangwalang hanggan. In Christ, we are loved. We have been forgiven. We have been cleansed. And pangatlo po, commit to living a renewed life in Christ. Magkaroon po tayo ng commitment lagi na Lord, mabubuhay ako para sa inyo. Namatay kayo para sa akin upang ako ay mabuhay para sa inyo. And every day, that would be my commitment. Araw-araw akong mabubuhay para sa inyo. Kahit na maraming pagkakataon mga kapatid na tinatalikuran natin ng Diyos, minsan nagbabackslide tayo, minsan balik tayo sa dati nating ugali, dati nating lifestyle. Minsan, kinakalimutan natin ng Panginoon. Minsan, nalalamig tayo sa pananampalataya. Kahit ano pa man yun, mga kapatid, lagi tayong babalik at babalik sa Diyos. Sabi nga ni Jesus kay Peter, Peter, anong desisyon nyo? Saan kayo pupunta? No? Anong plano nyo? Sabi ni Peter, Panginoon, wala kaming choice. You have the word of life. Ikaw yung buhay namin. Ikaw yung Panginoon namin. Wala na kami pupuntahan kundi ikaw lang. Sa'yo at sa'yo kami babalik. Yan po yung implication ng mga kapatid. And I hope lahat tayo may ganong mindset, may ganong thinking. Na Lord, kahit anong mangyari, babalik at babalik ako sa inyo. Kahit anong mangyari, magkukumit ako sa inyo. I will give my life to you. I will surrender my life to you. I will commit to living a renewed life. Kaya mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, hindi po yun simple. Yun po ay pinagdusahan, pinaghirapan ng Panginoon Jesucristo para mabigyan tayo ng bagong buhay. At yung bagong buhay po na yan ay dapat nating pinapamuhay araw-araw. Para po sa ating discussion, why must we always stand firm in the truth that we are loved, forgiven, and renewed? Bakit po natin dapat lagi ipasok sa isip natin na tayo'y mahal ng Diyos, tayo'y pinatawad ng Diyos, at tayo binigyan ng bagong buhay ng Diyos? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin who is Jesus in the book of Isaiah, part 4 of 5. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we praise you for your perfect solution to our greatest problem. Thank you for loving us and remaining perfectly just. Thank you for sending Jesus, who was crushed for our sins,
and bore the judgment we deserve. Help us to stand firm in Christ's finished work and never rely on our own goodness for salvation. Remind us daily that in Christ we are loved, forgiven, and made new. By the power of your Spirit, help us turn away from sin and live renewed lives that honor and glorify you. We surrender our lives to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Juvie na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.